Kalakip na sa kulturang Pilipino ang pagdiriwang ng mga pista. Isa ito sa mga pamana sa reliyon at kultura ng mga Kastila. Ang mga pista ay pinagdiriwang sa karangalan ng patron ng isang lugar o kaya bilang pasasalamat sa masaganang anib. Natatangi ang pagdiriwang sa bawat lalawigan, sadyang magkakaiba ang paraan ng pagdiriwang sa bawat pistahan. Subalit isa lamang ang layunin ang maibuklod sa pananampalataya ang mga tao, may pamalas ng talento at may pagmalaki sa buong mundo ang sining at kultura ng mga Pilipino. Kabilang sa mga pagdiriwang na ito ay ang Pista ng Santo Niño. Ito ay bilang parangal sa Batang Jesus. Natatangi ang kapistahan ito dahil tulad ng kapistahan ng buong Nazareno, isa ito sa mga biyayang ipinagkaloob sa lokal na simbahan ng Pilipinas na ipagdiriwang sa loob ng liturgical. Ang kapistahan ay ginaganap tuwing ikalawang linggo ng Enero. Nagkugat ang pagdiriwang sa pagbibigay ni Magellan kay Raho Mabo na sa kanyang asawa na isang imahe ng Santo Niño. Ay ganap sa buong Pilipinas ang pagdiriwang sa Cebu, Aklan, Iloilo, Tondo at Pandacan, Manila, Malolos, Bulacan at sa Lawa, May Kawayan. Magkakaiba ang paraan ng pagdiriwang kaya hindi ng petsa. Halimbawa, sa Malolos at Lawa sa May Kawayan, ito ay ginaganap tuwing linggo ng Enero. Tampok dito exhibit ng mga imahe ng Santo Niño na may iba't ibang titulo na naayon sa kanyang hawak at kasuotan. Meron din street dance sa saliw ng masiglang tugtugin ng banda. Ang Lawa, isa sa mga barangay sa May Kawayan. Isa ito sa pinakamalaking barangay sa bayan ng Kawayan sa kapintagintong kaunlaran dahil nagtatakbuhan dito maraming subdivision, paggawa ng lahat at patahian. Nagtatakbuhan din dito isang simbahan ng parokya na muling pagkabuhay mula sa malis na bisita ito ay naging ganap na parokya noong 2007. Sa kasalukuyan, si Padre Roman Caleon ang pura parokya. Ang Santo Niño Festival ay nagsimula noong 2005 at dito napapakita ang sining, kultura at talento ng mamamayan. Nandito tayo ngayon sa rehearsal ng mga kalahok sa Santo Niño Festival. Kapanayamin natin ng isa sa mga kasali. Nandito si Lara. Hi Lara. Hi. Meron lang akong tanong para sa'yo. Paano mo na ipakikita ang iyong talento at sining sa pagsali mo sa Santo Niño Festival? Ayun, tulad ito, sa paglahok namin sa Santo Niño Festival, naipapamalas namin yung aming talento. Nakakapag-participate kami sa parokya namin sa pamamagitan ng pagsali namin at pag-participate dito sa Santo Niño Festival. At sa mga costume naman namin, tulad ngayon, malong kami. So, napapakita namin yung creativity namin dito kasi kami mismo yung gumagawa ng costume namin. Float. So, tsaka yung sa float. Ayun, kasi may float kami. So, kami rin yung nag-design yung pinaka-float, tsaka yung mga taong kasama dito. Tignan natin ang mga natatagong sining sa likod ng Santo Niño Festival. Kapanayamin natin si Osilito. Ay, Osilito. Talaga? Ano ang mga natatagong sining at talento sa likod ng Santo Niño Festival? Ito, kunyari, itong truck na to. Actually, truck to na delivery ng tubig. Ngayon, inarkila namin para gawing isang makahulugang bagay para sa presentation ng Santo Niño Festival. Panoon din kasi ngayon ng Biblical Week, kaya isa sa sinasaalang-alang yung panahon na to, yung paggunita ng kaarawan ng Biblia. Kaya, hinili na aming pare ng Pura Paroko, ng Lawa, na isama to, gawing Biblical Gala. Ang napili sa amin Nativity of Christ. Kaya, gumagawa kami ngayon ng Belen. Inaayusan to, pinapaganda. Then, sa tulong na rin ng mga dayame, umuha lang kami dyan, so hindi na kami gumastos. Ito, hiniram na lang din sa simbahan. Tapos, ano pa ba? Yung sa sining naman ng mga costumes. Sa costumes, kasi basta may mga tela lang na kahit gamit na, o kaya yung mga nasa bahay lang, pwede na pwede na pagtagpiin, i-recycle. Kaya nung ginagawa. Ikakat ko na lang. O yung sa ano naman, yung sa steps sa street dance, may certain steps ba na sinusunod? Meron din. Kasi depende kung, halimbawa, kung single, so kailangan ang pangkaraniwang props doon at mga step, may kawayan na titinikle, gano'n. Tapos binubuhat.
So ano, May pattern talaga ng pagsayaw. every year ba yung naapektuhan ng pagpapalit ng team yung steps ng sayaw? Oo, depende sa sa motive na gusto ng namumuno ng pare. At tulad nung nakaraang taon, Pamaypay Festival. Ngayong taon kasi Malong kasama ng Biblical Gala, kaya ito, isa to sa ginagawa namin. Okay, salamat. Ang init. Kasalukuyan tayo nasa bahay ng isa sa mga participants ng Santo Niño Festival habang hinihintay nila ang pagsisimula ng... Nakasakay na tayo ngayon sa isa sa mga float na gagamitin sa Santo Niño Festival. Dito na tayo ngayon sa parada ng Santo Niño Festival dito sa Lao Micobayan. Masasaksihan natin mga ilang sandali mula ngayon ang mga pagpapakitang gilas ng mga sining at talento ng mga mamamayan sa Lao Micobayan. Tayo ngayon nasa assembly ng Santo Niño Festival dito sa Lawa, Micawayan. Interviewin po natin ang isa sa mga, sabihin na nating pioneer pagdating dito, si Sister Ludi Abrasero. Sister Ludi, tatanong ko lang po, ano po ba ang Santo Niño Festival sa Lawa, Micawayan? Santo Niño Festival ninyo. Karaniwang ginaganap ito ng mas maaga linggo ng February ng Enero. Subalit ang Lawa, ginaganap ito tuwing huling linggo ng Enero. At ito ay pinaghahanda mabuti upang maging masaya at maging ayos na pagpaparangal. Ano po ang mga magandang naidulot dito sa inyong sarili at saka sa komunidad? Sa komunidad, ang mga bata ay nagiging mulat sa pagbibigay galang sa Panginoon. Magmula pa nang siya ay isang bata pang kuntagurian ay Santo Niño. Salamat po. Ito ang isa sa mga masasabi natin pinaka naghahanda pagdating ng Santo Niño Festival, ang mga acolytes. Nandito tayo ngayon kasama ang mga acolytes na masasabi natin na isa sa mga pinaka naghahanda tuwing gaganapin ng Santo Niño Festival sa Parokya ng Muling Pagkabuhay. Kapanayamin natin ang leader ng grupong ito, si Darwin Soriente. Hi Darwin, ano ang iyong magagawa para mapanatili ang sining, kultura at talento sa Santo Niño Festival sa Parokya ng Muling Pagkabuhay? Siguro para sa akin mapapanatili ko ang sining, kultura, talento ng Santo Niño Festival sa parokya sa patuloy na pagtuturo ng sayaw, patuloy na paglahok sa aktibidades na ito ng ating parokya. Naiiba ang Santo Niño Festival sa Parokya ng Muling Pagkabuhay sa iba pang festival na kinatatambukan ng poong Santo Niño? Siguro, pinagkaiba ng Santo Niño Festival dito. Every year, iba-iba yung tema. Hindi lang nagtutuon sa isang bagay. Tulad ngayon, Malong at Bandalang Festival. At saksihan ang street dance kaugnay ng Santo Niño Festival ng Lawa, Micawayan. Mapapansin na ang bawat kalahok ay sumunod sa tema ngayong taon ng Malong at Bandalang. Ipinakikita nila ang kanilang sining sa mga costumes, sa mga steps ng kanilang pagsasayaw, sa mga accessories at props na kanilang ginamit. Mapapansin na lubha nilang pinag-isipan, pinaghandaan, pinagbuhusan ng oras, talino at talento ang kanilang paglahok sa Santo Niño Festival. Hindi biro ang magsayaw sa mahabang kalsada na saliw ng tugtugin nang hindi alintana ang init ng araw at ang buhos ng ulan tulad ng naranasan nila ngayong taon. Tuloy pa rin sila sa pagtindak, suot-suot ang ngiti sa kanilang mga labi dahil anila ang kanilang ginagawa ay isang panata, isang pasasalamat sa mahal na buong Santo Niño sa lahat ng biyayang kanilang tinanggap, magandang kalusugan, maayos na pamumuhay na kanilang ipinanalangin sa Batang Hesus. Sabi nga ng ilan, hanggat may lakas sila, patuloy sila sa pagsali sa Santo Niño Festival, hindi lamang upang makapagsayaw, may pakita kanilang talento, ang kanilang sining, subalit upang maging daan upang mapalago ang kanilang pananampalataya.
ay nakalahok na sa Santo Niño Festival sa Lawa, May Kawayan. Naipahayag ko dito ang aking talento sa pamagitan ng pag-indak, ang masining na paggawa ng mga costumes at props, at ang iba pang mga natatagong kultura naming mga Tagalawa. Nawa, sa susunod na henerasyon ay magpatuloy ang indak, kulay at sining ng Santo Niño Festival ng Parokya ng Muling Pagkabuhay, Lawa, May Kawayan, Bulacan.